Wait lang, balik na naman tayo ito kay kay itong si Governor ng Cebu, itong si Gwin Garcia na ayaw bumaba sa kanyang pwesto. At isa pa, sumulat pa to kay SILJ na si John Vic Remulla na ayaw niyang parang nanghingi na saklolo kay John Vic Remulla. At ang mga abogado nito ay ininsist na hindi daw pwede na gagawin ngayon ang suspension sa kanilang gobernadora kasi mag-i-eleksyon. Pero may sagot dito ang di ba? Ang ombudsman na kung kailangan talaga mag-suspend ng mga government official, kung may ground talaga, may nakikita talagang pagkamali, i-suspended talaga. So ito si Gwin Garcia ngayon, ito yung kaso niya na patong-patong kasi. Kaya ito siya nagpasaklulo sa COMELEC at itong si John Vic Remulla. Ito yung video na Bisaya pa ito. Doon ako kumuha ng mga video sa Bisaya kasi at least sila kasi yung nandoon nakatutok talaga nito sa kaso ni Gwin Garcia na nung nakaraang araw pa to na binigyan na ng suspension letter. Pero ang sinungalingan to sa kanilang mga abogado na wala daw sila natanggap na suspension letter. Ito yung balita Ganito sa may TV. To Secretary Remulla, and I am not stepping down. Kini ang tubag ni Cebu Governor Gwen. Malupit Nagsumulat nga sa kay SOG Secretary Remulla na ayaw niyang bumaba sa pwesto. Ito yung sagot nitong sabi ng itong sa balita. Garcia, humaniya madawat ang 6-month suspension order gikan sa Office of the Ombudsman kagahapong adlaw tungod sa nagpatong-patong nga kasong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service ug kalapasan sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang maong desisyon nagikan sa reklamo sa usa ka Moises Garcia de Parin human matod pa may issue og special permit si Garcia ngadto sa usa ka construction company. Garcia din ang middle initial nito. Ano kayo ito ni Garcia din? Baka sila nito nag-upakan na. Nag-upakan to silang mga magpipinsan o di na to kano-ano. Yung mga kapilyido lang siguro to. Ay, tingnan natin kung kano-ano talaga niya itong si Garcia na sa kanya. May petition nito na para i-suspended siya. Nga mag-count og yuta sa Mananga River sa dakbayan sa Talisay niadtong 2024 bisan pa man nga wala kini Environmental Compliance Certificate o ECC gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Gani plano mo padangat og sulat. Ito kasi yung isa sa mga kaso nito ni Garcia. Ito yung naghukay. Ito yung sinasabi na Mananga River, naghuhukay to sa Mananga River para para laliman ang tubig para nung El Nino daw kasi ito yung dahilan na nag-short ang tubig ang Cebu. Kaya ito yung ginawa niya na palaliman ang Mananga River. At hindi sila kumuha ng permit sa itong sa DENR. Okay, may kaso siya. Kasi wala silang permit mula sa DENR. O ito lang may dahilan niya na para kasi ang quarry at sinabi nilang hindi daw yun quarry. Ang kampo sa gobernador ngadto sa Secretary sa Department of Interior and Local Government kun DILG John Vic Remulla aron mangayo og klarifikasyon sa maong kaso. Nagkanayon ang private counsel ni Garcia, Attorney Alex Savisado Jr. nga kalapasan sa Omnibus Election Code ang pagbutang ubos sa preventive suspension ni Garcia samtang panahon sa election period. With all due respect, ang abogado kinwestiyon ang ombudsman na hindi nga sila pwedeng mag-suspend kay Garcia kasi panahon itong sa eleksyon. Hindi sila sang-ayon sa ginawa ng ombudsman. Pero ang ombudsman, nakitaan kasi si Garcia ng ground talaga na pwede siyang isuspended na ura-urada. Kaya sila sa ombudsman na hindi pwede yun yung ginawa nyo. Preventive suspension at this point, prohibited na siya. We all know na naatakaroon sa election period and under Section 62C sa Local Government Code, no preventive suspension shall be imposed within 90 days prior to the election. Dugang paniya nga hangtod karon, wala pa sila'y nadawat nga kopya sa reklamo gikan sa ombudsman. Karon, as we speak,
we really have not received any other document except the order. That is also violative of the right of due process ni Gov. Gani gipahimugatan sab ni Attorney Rory John Sepulveda nga disilting og dili quarrying sukwahi sa pamahayag sa ombudsman ang gipahigayot sa Mananga River nga tubag sa nitabong kanihit sa tubig gikan sa Haklupan Dam ni adtong panahon sa El Nino. Duna sab sila gipakita nga pagpamatuod nga mihatag og ECC approval sa Kapitolyo ang Protected Areas Management. Meron daw silang mga dokumento na hawak na binigay din galing sa DENR na ECC. Ito yung galing sa DENR nga. Ewan ko kung nagsabi ng totoo ito mato. Forward sa DENR. This is not quarrying. Nakita ninyo. Okay? Nakita ninyo ang status sa river before the silting activities was conducted. Iyon siya. It was at a protected area, right? There was an approval and in fact a request from the PAMBI. The area of the Haklupan Weir, downwards, downstream, the province has the ECC. The province has the ECC. Haklupan Weir, upstream, our water district has the ECC. Mipakita sab og pagsuporta si Cebu Vice Governor Hilario Davide ug mga nagkadiyang LGU sa probinsya sa Subo alang sa gobernador pinaagi sa pagpagawas og statement of support. Samtang Siyempre, kapartido niya. Si Davide pala ang ngayon? Ang kanilang Vice Governor. Ang tigas ng ulo ni Gwen Garcia talaga, no? Abot sa tubag gikan sa DILG, asur ni Garcia nga magpabilin siya sa pwesto. So pending resolution of my query, I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. Kini si Queenie Holigon alang sa mic. Ayaw niyang bumaba. Kahit patong-patong na mga kaso sa kanya. Stiffot daw eh. Di stiffot ka dyan, baka kalagkarayan ka ni Torre. Yan nga mahirap nito eh. Suspendido na siya, no? Tapos ayaw niyang bumaba, ayaw niyang sundin ang utos ng ombudsman. Ang dami pa niyang mga hinahanap na mga papel na mismo nang galing sa ombudsman at nagsumulat pa to siya kay John Vic Remulla. At nagpasaklulo siya nito. Baka malamang napasakluro ito kay Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos magkapartido sila ngayon. Isa na rin yun siguro na ayaw niyang bumaba talaga sa pwesto. Por Diyos por Santo, madam, kung kapakanan talaga ng taga Cebu ang gusto mo, mahinahon kang bumaba. Suspension na naman, hindi ka naman tinanggal, tara suspendido ka. Hindi ka binalibag kaagad-agad ng ombudsman. Kaya lang ayaw mo sundin ang ombudsman. Mas powerful ka pala sa ombudsman. Nakitaan ka na ang ground nga na pwede kang isuspended. Ito yung ginawa sa Mananga River. Hinuhukay pala yon. Tapos kailangan pa rin ng permit ng DENR. Pero ang sabi nila, meron na silang permit. Pero bakit sila umabot sa ganito na pinasuspended ng ombudsman? Kahit pa maghukay ka dyan, kung kailangan talaga, mandatory yan o regulation yan na magkuha kayo ng ECC sa DENR, di kuha talaga kayo. Ngayon ba siya ang masunod? I-hostage na naman niya ngayon ang Kapitolyo ng Cebu. Nangyari ito noong 2012 na ginawa niya naman to na nasuspended siya noon. Tapos ngayon ulit na naman siya. Patong-patong nga to at ayaw niya bumaba. Nakakahiya naman to. Hiyang-hiya naman ako nito pag ito yung magiging kapartido ko. Ayaw ko talaga to siya. Kasi suplada pa, stricta, tapos matapobre pa to siya. Hindi na to maganda tingnan kasi sa mga nakikita din mga video sa kanya. Sobrang palaban siya magsalita. Tapos parang sarili lang talaga niyang interes ang inaatupag nito. Wala na akong masabi nito sa kanya talaga. Kawawa ang Cebu nito pag ganitong nagmamatigas to siya na Kasi dapat may gagawin ang provincial government. Hindi ito magawa nila kasi ang kanilang gobernadora suspendido. Tapos paano gagawin yan? Na ang kanilang gawing acting nito, hindi lang kagalaw nito. I-comment nyo na lang kung tama ba yung ko nito, yung komentaryo ko sa kanya na ayaw niyang bumaba. Kawawa ang probinsya, kawawa ang mga tao sa Cebu. Kung sa kapanganan ng tao ang gusto ni Gwen Garcia, umalis na lang siya dyan para makagawa ng mga trabaho ang kanilang gobyerno
sa probinsya sa Cebu. Yun lang ho.